po yun. Lahat ng hindi nyo pwedeng gawin, sabihin, suotin sa harapan nila, ay hindi nyo pwedeng sabihin, gawin, suotin sa harapan ng maraming tao. Whatever you cannot do, say, wear, go in the presence of God, you will not do it in front of anyone. Do you understand me? Again, anumang bagay na hindi nyo pwedeng gawin sa presensya ng Diyos ay hindi mo pwedeng gawin sa harapan ng maraming tao. Isipin nyo ng maigi, naka-miniskirt ako, naka-blouse ako. Kaya Father, ang ganda, di ba? Tingnan mo. See? Ay, Jesus, may nakita akong bagong trending sa may TikTok. Gagayahin ko lang, ngayon lang. Whatever you cannot do in the presence of God, hindi mo dapat ginagawa sa harapan ng maraming tao. Dahil kung sa kanila pa lang, hindi na pasado, how can you do it? Eh bakit po yung iba nakakalusot? They do not know Christ. They do not have an intimate relationship with God. Kaya kung ikaw ay normal kang tao na puno ng Diyos, hinilang ng Diyos, pinili ng Diyos, living like Jesus youth. Everything that you do not do it in front of the others hanggat hindi sila umaagree. Harap ka, Lord. Okay ba itong suot ko ngayon? Magtuturo po ako eh. Hindi na po ako nag-necktie kasi ang laki ng leeg ko eh. Naiipit eh. Pero po, okay naman po. Sige po, alis na ako. Lord, ito po ngayon yung suot ko. Ba't parang naiyak yung Holy Spirit? Ba't parang naiyak yung Holy Spirit? Anong iniisip ng Holy Spirit? May problema. Wah! Parang naiyak yung Holy Spirit eh. Huwag ka na umiyak, wala pa tayong outpouring eh. Mamaya pa yun. So, anong problema? Wawa naman yung Holy Spirit na yan. Whatever you cannot practice in the presence of God, wag na wag mong gagawin sa harapan ng maraming tao. Alam mo yung taong yun, Jesus, ay, napakasama na ugali niya, naku. Tapos nakita ko yan, yung leeg may abs, yak! May abs yung leeg, Jesus. Tapos alam mo pa, nung isang araw, Jesus, ano siya? Nag-ano siya? Nakita ko nun, oh my God! Ay, mali, oh my God! Grabe siya! Ay, parang nag-deliver ka na. Sabi niya, oh my God, grabe talaga yun. Tapos, nakatagpo sa tent, yak, ang lakas humilik! Ay, nako! Tapos, purihin ng Panginoon, pumasok ako sa CR niya kagabi. Oh my God, ang baho! Hindi naman siya naligo, hindi naman siya nag-number 1, nag-number 2, pero pagpasok niya lang, ang baho talaga, Jesus. Ano sa tingin yung mukha ni Jesus? Lahat ng hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, huwag mo nga sabihin sa mga tao. Lahat ng hindi mo pwedeng gawin sa harapan ng Lord, huwag mong gagawin sa harapan ng maraming tao. Pag ang orange, piniga mo, anong lumalabas? Juice. Diyos ko po! Sinabi ko na yung answer kanina eh. Ulitin ko na maigi. Pag ang orange juice, piniga mo, ang lumalabas ay? Orange juice. Yun. Orange juice. Pag ang apple, piniga mo, ano lumalabas? Apple juice. Nakapiga ka na ba ng apple? Pag ang durian, piniga mo, anong lumalabas? Durian juice. Durian juice daw. Okay. Pag ang pinya, piniga mo, anong lumalabas? Juice po. Alam ko ang juice, anong ang klaseng juice?
juice. Pineapple juice. Mahilig ka ba sa pineapple juice? Pwede po. Gusto mo kuha tayo mamaya pagtas ng service? Amen. Amen. So ayan, ang apple, pag piniga mo, ang lumalabas ay? Pag ang orange piniga mo, ang lumalabas ay? Bakit pag yung mga Kristiyano dumadaan sa sitwasyong pangit at pinipiga mo, ang lumalabas yung totoong ugali, hindi si Jesus? Ang galing pumalakpak, sabi, ako yun! Ako yun! Kakadaan ko nandun eh. Kakagalit ko lang kanina eh. Woo, ako yun! Ang content ng apple ay mansanas, di ba? Apple. So pag piniga mo yon, ang lalabas dun, apple juice kasi piniga mo eh. Ang orange, pag piniga mo, lalabas dun orange juice kasi alam mo nun orange. Pero bakit yung mga tao, yung mga Kristiyano, pag piniga mo, dumaan sa pangit na sitwasyon, dumaan sa hindi magandang pangyayari, dumaan sa isang sitwasyon na hindi niya makontrol. Pag pinigamot na ipit siya, ang lumalabas, hindi yung buhay ng Lord. See? Pero naniniwala ako, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, pag ang living like Jesus piniga mo, lalabas siya ng buhay ni Kristo. Ang living like Jesus shoot pag yan dumaan sa kalagayang mahirap, madilim, pangit, karumal-dumal, kahit na corner na yan, ang lumalabas dyan ay yung buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo.